Paging Dr. Gary C. Please proceed to the geriatrics department. Emergency! Emergency! Paging Dr. C! Emergency! Emergency! Hello! Kumusta po kayo? Ako po si Dr. Gary C. at nanonood po kayo ng Gabay sa Kalusugan. Ang ating pong pag-uusapan ay tungkol po sa panlalamig ng mga paa o tinatawag na cold feet. Hindi po chicken feet at hindi rin happy feet. Pero syempre, kung meron kayong cold feet, paano kayo magiging happy? Diba? So, ngayon po, ang pag-uusapan natin, ito bang panlalamig ng paa ay matuturing ba nating sakit ito? Kasi posible naman na lahat naman tayo siguro naka-experience na pag malamig ang panahon, may bagyo, o kaya nandiyan kayo sa mga bansang may snow, di ba, lumalamig ang inyong paa? At hindi lang paa, pati kamay, di ba? Pati tenga, pati mukha, di ba? So, yung panlalamig ng paa, maaaring sabihin nyo, pangkaraniwan lang. Depende siguro sa temperature, depende sa weather, o kaya depende rin sa lifestyle, sa kinain. Minsan pag kumain ka ng malamig, ice cream, o kaya uminom ka ng malalamig na inumin, pwede rin panandalian, makaramdam ka ng panlalamig ng paa o kaya ng kamay. Pero pag-uusapan natin, posible pa na sakit ito? At ano kaya yung mga sakit na pwedeng magbigay ng panlalamig ng inyong paa? So yan po ang ating pag-uusapan. Pero syempre, huwag niyo munang kalimutan na mag-thumbs up, mag-subscribe, at syempre, click nyo na rin po yung notification bell para updated po kayo dito sa Gabay sa Kalusugan. At maraming salamat sa lahat ng mga nanonood sa atin. Nasa magsa-700 na ang ating subscription, no? 700,000, ha? 1,000. Magbe-birthday na ako, malapit na eh. Kailan kaya ang birthday ko? Malapit na, mga ilang linggo na lang. Sana umabot ng 1 million subscribers, no? Para happy tayo lahat dito sa Gabay sa Kalusugan. So, ngayon po, pag-usapan muna natin yung cold feet. Ang panlalamig ng paa, maraming dahilan. Pwede pong nervyos, pwedeng yung anxiety na tinatawag. So, yun ay mga baliwala po yun. So, gawin natin, isa-isayin natin. Ano ba yung mga posibleng dahilan? Halos merong mga masasabi ako mga 7 na pangkaraniwan na dahilan kung bakit nanlalamig ang talampakan. So, ito po yun. Number 1. So, meron po tinatawag na cool temperature. Siyempre, yan yung sinabi ko kanina, pag malamig ang panahon, talagang nanlalamig ang paa nyo, di ba? So, ang dahilan kung bakit lumalamig po ang inyong paa tuwing malamig ang panahon, kasi ang ating mga ugat, lalo na doon sa pinakadulo na sinusuplayan ng ating dugo, no? Yung mismong paa at saka kamay, ay nagkakaroon ng constriction o pagkipot ng ugat. Bakit? Kasi gusto natin na yung mga internal organ natin o yung mga importanteng parte ng ating katawan ay manatiling tama ang temperatura. So yung pinakadulo, which is yung ating talampakan, ang ating kamay, ay nakakaramdam ng panlalamig yan para ma-reduce natin yung paglabas ng body heat. So ano ba yung pinakamalalayo, di ba? Yung kamay at paa. So pag reduce mo yung mga blood flow going to those further part of the body, napapreserve mo yung init ng inyong katawan na kailangan ng ating internal organ. Pero ang problema natin, pag ito'y medyo napatagal, syempre, pag nagkaroon ng constriction o pagkipot ng ugat, alam natin na bumababa din yung oxygen. Ang problema, pag ito'y medyo matagal-tagal na nangyari, baka mapansin nyo po yung inyong mga daliri o ang inyong paa, yung mga kuko sa paa, baka mamutla. At pag kinalaunan, nagkakaroon ng discoloration o tinatawag natin parang cyanotic. Yan yung bluish discoloration na tinatawag. So, kung sa kamay ito, usually, ang tawag po dito ay Raynaud's phenomenon. So, yung Raynaud's phenomenon, ang pinag-uusapan po kadalasan mga daliri sa kamay, pwede rin po mangyari sa paa, no? Pwede rin sa ibang parte ng katawan, pero kadalasan sa kamay. So, itong Raynaud's phenomenon ay una,
kinakapos yung daloy ng dugo sa inyong pinakadulo ng daliri. So magkakaroon ng parang pamumuti. Sumunod, pag ito'y tumagal-tagal, mapapansin nyo pa, parang nangingitim. Yan na yung, kumbaga, stage 1, stage 2. Kinalaunan, pag bigla naman nagkaroon na ng magandang blood flow, syempre, pag gumanda na yung blood flow, mag-umpisa na mamula yan. At yung umpisa niyan, talagang pulang-pula. So yan yung tatlong stages ng tinatawag na Reynolds phenomenon. So kung titingnan nyo po yung Reynolds phenomenon, ito, yung actual ito. So yan yung unang makikita nyo, namumuti. Circulatory problem po yan. Sumunod, eto na. Parang nangingitim yung dulo. At kinalaunan, bigla naman mamumula dahil biglang papasok ang dugo once na na-improve nyo yung daloy ng dugo. And hopefully, eventually, magiging maganda na yan, magiging back to normal. So ang Reynolds phenomenon po ay problema na may kinalaman sa humina ang daloy ng dugo sa inyong mga daliri. Pwede nangyayari din po yan sa paa, no? Sa toes, sa tenga, sa tuhod, sa ilong, at minsan meron sa mga kababaihan, even sa nipples. So ito po ay simpleng dahilan ay nagkaroon ng spasm o pagkipot ng inyong mga blood vessel. Pag sinabi niyo spasm ay paninigas ng ugat. So, paano maiwasan to? Unang-una, ang Reynolds phenomenon ay nahahati sa dalawa. Una yung tinatawag na primary at yung tinatawag na secondary. Pag sinabing primary, walang sakit na matukoy, kundi pwedeng dahil lang sa malamig na panahon, dahil sa stress, dahil sa emotional upset ka, masama loob mo, pwedeng panandalian. Pero pag secondary, Reynolds phenomenon or Reynolds disease ang tawag minsan, pwede po na ito ay mayroong sakit na nagdudulot nito. Ang number 1 na sakit na pwede magbigay ng ganitong problema ay ang rheumatoid arthritis saka yung lupus erythematosus. So, yun yung dalawang yan. So, paano ang treatment? So, usually ang treatment sa Reynolds phenomenon, kung alam mo yung pinakadahilan, kung ito'y lupus o kaya ito'y rheumatoid arthritis, may mga gamot na pwedeng ibigay kasi ito po yung mga autoimmune disorder. So, may ginagawa yung katawan nyo na sumisira sa mga ugat ninyo o sa mga blood vessel. So, may mga binibigay na gamot para ma-slow down o kaya mapahina itong immune system nyo na masyadong agresibo. So, sa treatment, kailangan gamutin yung dalawang yon, makontrol yon. At kung mga tulong pang sarili, ito po yung mga dapat gawin. Number 1, stop smoking. Number 2, avoid nyo yung pag-inom ng kape. Number 3, avoid medication na pwede mag-cause ng constriction ng blood vessel. Kadalasan yung mga gamot sa sipon, mga antihistamine o anti-allergy, pwede mag-cause ng ganito. Number 4, kailangan manatiling warm ang body nyo. So, iwasan nyo muna ma-expose sa malalamig na lugar. Aircon siguro, mahihinaan nyo ng konti. At maggamit po kayo ng mga tinatawag na mittens, no? O mittens. Ito mittens, ito yung mga bata, di ba nilalagyan yung parang guantes dahil ayaw nyo lamigin? Ganun din po, may nabibili po mga ganyan. Yung parang nakaano yun mga cross-stitch ba ang tawag doon? Okay. Then, gumamit ng mga gloves. Pag nasa outdoor kayo, kung malamig ang panahon, lalo na kung nandiyan kayo sa mga winter area. At iwasan nyo humawak ng mga malalamig na items. Pang-5 ay pwede kayong gumamit ng mga comfortable na sapatos o kaya mga medyas na maaari makatulong sa inyo. So, tandaan nyo po, yan po yung Reynolds phenomenon. Pinag-uusapan natin cold feet, bakit kung tinalakay ito? Gusto ko na rin isingit dahil may kinalaman po itong Reynolds phenomenon sa pagpangit ng blood flow ninyo. Kaya nagkaroon ng ganyan. Then next na common na dahilan ng pagkakaroon ng cold feet ay yung tinatawag na anxiety. High stress level. So ito hindi sakit to high stress level, malamig na temperatura or cold temperature, hindi po sakit yan. Pero para malaman nyo lang na posible pala na isang tao palaging may balisa, palaging may takot, palaging nanlalamig ang kanyang paa, lalo na yung talampakan. So itong high stress, anxiety, anong dahilan naman bakit nanlalamig ang inyong mga paa kung kayo'y under stress o kaya mataas ang inyong pag-aalala o fear, whatever, na pwedeng maapektuhan ng inyong tinatawag natin yung sense of calmness. Okay? So, ito yan. Kung kayo po yung under stress, tumataas po yung adrenaline nyo. Yung adrenaline, kailangan po natin yan kasi pag ang tao under stress, yung katawan mo, parang hinahanda mo para lumaban man o tumakbo. Ganun ang natin, ang sistema Fight,
or flight ang tawag. Lalaban ba o sisibat? Yan ang tawag na flight. So ngayon, ang adrenaline, tataas yan, magko-constrict ngayon yung mga ugat na naman niya doon sa mga periphery. So yung mga periphery, yan po yung pinaka-periphery extremities na tinatawag, no? Yan po yung kamay at yung paa. So, kagaya ng paliwanag kanina, pag malamig ang temperature, yung inyong palad, ang inyong talapakan ay lumalamig dahil nagko-constrict ang blood vessel at lahat ng mga dugo, dinalagay muna natin doon sa mga importanteng organ natin sa katawan like the brain, the heart, the muscle, dun dinalagay. So, dahil dito, nakakaramdam kayo ng panlalamig. So, importante, very important, yan ha, na kung kayo po'y under stress, alam nyo naman kung balisa kayo, tense kayo palagi, nanlalamig yung palad talampakan nyo, ang solusyon siguro, alamin muna natin yung stressor. Alisin natin yung nagbibigay ng stress sa inyo. Then, number 3 is poor circulation. So, pag may poor circulation kayo, talagang malamig ang mga paa ninyo. Marami ako mga senior citizen na pasyente, Dok, bakit yung paa ko palaging malamig? Pero pag tinanong mo siya, kayo po, yung buong katawan nyo, ay, okay lang ako, pero yung paa ko lang palaging malamig. So, ano yung mga posibleng dahilan? Kulang sa exercise, sedentary lifestyle, yung mga paupo-upo lang, ang trabaho, papirma-pirma lang ng cheque, palagi lang nakaupo, paninigarilyo, importanteng alisin na yan. Yung mga may mataas na kolesterol, posible magkaroon ng mga plaque, ito yung mga plaque na nakabara sa ugat, at maaaring ma-reduce ang daloy ng dugo papunta sa inyong binti, sa inyong paa. So, nagbibigay din ng cold feet yan. So, posible pala na pag mataas ang kolesterol nyo, ay makaramdam po kayo ng panlalamig ng talampakan. Yung mga may heart condition, madalas din po magdaing na panlalamig ng paa. So, kailangan pag kayo po'y nakakaramdam yan, kung kayo po'y may mga doktor na tumitingin sa inyo, pumunta na kayo sa doktor nyo at ipacheck nyo. Baka may kinalaman po sa cholesterol or heart condition ang panlalamig ng inyong mga paa. Then number 4, anemia. Itong isang uri ng problema na kadalasan ang dahilan, kakulangan lang ng sapat na iron sa kanyang dugo. So, yung iron deficiency anemia na tinatawag, yan ang isa sa pinakapangkaraniwan na dahilan ng anemia. Hindi po nangyayari ito sa mga senior citizen lang. Pwede po ito sa mga bata-bata, lalo na yung mga babae, tuwing sila ay may monthly period. Dahil sa lakas ng kanilang pagdurugo during monthly period, panandalian maaring bumababa ang kanilang iron. So, kailangan umiinom kayo ng mga supplements na may iron. So, usually, may mga ferrous sulfate. Ako, mas gusto ko yung binibigay ko, ferrous fumarate. Kasi mas less yung side effect niyan o yung gastric irritation, constipation. So, yung fumarate ang hanapin nyo, ferrous fumarate, no? Then, pag ito, nabigyan mo na ng ferrous sulfate supplement, maaring sa iniinom na kapsula o tableta o kaya sa kinakain. Usually naman, ang magandang source ng iron ay mga red meat, saka yung liver. Yan, magandang source yan. Saka lahat ng mga green leafy vegetables, pwede po yan. So, kung kayo po ay may mababang iron, bababa din ang red blood cell nyo. Kaya kadalasan po, ang kakulangan dito, hindi lang yung iron, kulang din yung vitamin B12, kulang din yung folate, at kadalasan yung mga kidney problem, no? Yung mga pasyente may kidney disease, mababa din ang kanilang iron. Mababa din ang kanilang red blood cell. Nagkakaroon din silang ng anemia. Kaya common mo rin maririnig ang panlalamig ng talampakan sa mga pasyenteng may kidney problem. Yan. So, this is very important. So, kung kayo po ay halimbawa, nanlalamig ang paa at tapos may kidney problem po kayo, i-consulta nyo sa doktor nyo, baka meron po may papayo sa inyo para mapataas natin yung red blood cell at eventually mabawasan po yung panlalamig ng paa nyo. Then, panlima, diabetes mellitus. So, yung mga diabetic na nakikinig ngayon, kayo po ba'y nakaramdam na may mga panahon na malamig ang talampakan nyo? Ang dahilan kung bakit nangyayari yan ay posible because of tinatawag na diabetic neuropathy. So, ito naman, hindi lang sa blood flow nakatutok, kundi doon sa mga nerves, yung may kinalaman sa pakiramdam. Minsan may dadaing na mainit, minsan malamig, minsan parang may tumutusok-tusok.
Ito po yung mga tinatawag na diabetic neuropathy or diabetes, problema na may kinalaman sa diabetes. Ang problema, kung mataas ang inyong blood sugar, yung inyong ugat naapektuhan din. Kumikipot din ang inyong ugat, tapos nagkakaroon kayo ng hardening o paninigas ng ugat. So, ang dahilan ng pagkakaroon din ng malamig na talampakan sa mga diabetic patient, bukod sa nasisira ang nerve, pwede rin po dahil humihina o nagiging poor ang blood circulation. So, to control that, importante, control din ang inyong blood sugar. So, minsan, kung may nararamdaman po kayo, tatanungin ako, Dok, anong gamot? Pero ang gamot, kailangan alamin mo muna yung dahilan. Kaya hindi po tama yung, Dok, parang tinutusok-tusok yung palad ko sa talampakan ko. Anong gamot? Ay, hindi yun ang gamot doon. Ang gagamutin mo yung sugar, yung mataas na blood sugar. Okay? Then next is nerve disorders. So, yung mga nerve disorders, parang yung sa diabetes, neuropathy, pero ito naman, meron naman nangyari sa nerve, may na-damage yung nerve. Ang pwedeng mangyari na trauma, halimbawa, may pasyente ako natapilok. Natapilok siya, namaga yung paa niya ng mga 2 linggo, pero 6 na buwan na nakakaraan, palagi yung paa niyang natapilok, nanlalamig yung talampakan. So, anong dahilan? Nagkaroon ng injury o trauma dun sa nerve. So, ang tawag dyan, peripheral neuropathy. So, ito ay maaari rin makita sa mga tao na may liver or kidney disease, may infeksyon, o kaya pwede sabihin natin na may genetics. Ibig sabihin may kinalaman sa lahi na mahihina ang nerve. So, kung may lahi ng diabetic, mayroong lahi ng mga hypertensive, meron din lahi ng mga mahihina ang nerve. So, yung tatay, halimbawa, nanlalamig pa, yung anak niya, ganun din. So, nangyayari po yan. Pero bukod doon sa panlalamig, makakaramdam to na parang nangangapal. Parang naglalakad ka, hindi mo nararamdaman yung inaapakan mo. Yan. May tingling sensation, parang pinapardible o sinusundot-sundot, parang ganon. So, bukod doon, malamig pa yung talampakan nyo. So, obserbahan nyo po. Kung malamig lang ang talampakan nyo, as in yun lang, malamig lang. O kaya malamig na parang may tumutusok, malamig na parang namamaga o kumakapal yung buong paa nyo, lahat yan, magkakaroon ng idea yung doktor kung ano yung pinanggagalingan. So more or less, alam na natin kung ano yung aatakihin natin sa paggaling ng pasyente. Okay? Then, number 7, hypothyroidism. Yan. Hypo, mababa. Thyroidism, mababa yung thyroid hormones nyo. So, pag mababa ang inyong thyroid hormones, ang tawag hypothyroidism o kaya underactive thyroid gland. So, ano nangyayari ngayon? Kung mababa po ang inyong thyroid hormones, mababa. Yung metabolismo ng katawan nyo, nagbabago. Puros negative ang nangyayari. Ano nangyayari dyan? Bumabagal minsan yung heartbeat, yung temperature nyo ng katawan bumababa, yung circulation nyo humihina. Lahat yan ay may kinalaman sa impact ng kakulangan ng thyroid hormones. So, wag magtaka kung may hypothyroidism, nakakaramdam din ng malamig ang paa. Okay. So, very important to dahil karamihan ng mga may hypothyroidism, sensitive po sila sa lamig. Palagi silang giniginaw, maski naman hindi malamig. At tumataas, bumibigat ang kanilang timbang. Humihina din ang kanilang memorya. Okay. So, ngayon alam na natin more or less yung 7 mga dahilan. So, marami po yun. Kung papakinggan nyo maigi, marami yun. Hindi lang naputol yan sa stress o kaya malamig na panahon. No? Nabanggit ko heart, kidney, cholesterol, diabetes. Ang dami, no? So, dapat ma-identify natin yun. Ngayon, yung mga yan, trabaho ng doktor, alamin. Siyempre, pag napunta kayo, pumunta lang kayo sa doktor nagdaing lang kayo malamig yung talampakan ko, palaging giniginaw yung paa ko. Dok, yung doktor nyo maghihimay-himay na. Kung may mga lab test na dapat ipagawa or procedures, pagagawa ng doktor nyo yan. Okay. So ngayon ang tanong, ano yung pwede nyong gawin? Yun ang importanteng tanong, di ba? Hindi yung anong dapat kong inuming gamot. Ano yung pwede nyong gawin? Ito po.
What can I do to treat my cold feet? Siyempre, yan ang tanong, di ba? So, yung tulong pang sarili o yung mga tinatawag na home remedies. Okay. Home remedies for cold feet. Ito yung mga kayong gagawa. Okay. Effective po ito. Kaya itong lecture na to, pinaliwanag ko yung pwedeng dahilan. Tuturuan ko kayo kung ano yung mga dapat nyong gawin pang sarili. Pagdating sa mga gamot, depende kasi kung anong dahilan, di ba? So, yung doktor nyo mag-guide sa inyo. So, dapat magtulong-tulong po kayo ng doktor nyo sa gamutan. Hindi pwedeng inumin mo lang yung gamot tapos wala ka nang gagawin, di ba? So, ito yung mga dapat yung gawin. Number 1, foot exercises o kaya movement. Di ba? Galaw-galaw para hindi pumanaw, di ba? So, pag gumagalaw kayo, natural, gumaganda yung blood flow nyo. Ngayon, Doc, ngayon ko lang narinig yung foot exercise. Alam ko yung mag-jogging, alam ko yung mag-walking, alam ko brisk walking. Ano naman yung foot exercises? Ito po, tuturuan ko kayo. Napakasimple naman to, step by step lang. Unang-una, kayo, habang nanonood kayo ngayon, tumayo kayo, tumayo. Pagtayo nyo, gawin nyo tong step 1. Alam mo yun, tingkayad. So, tingkayad, baba, tingkayad, baba. Yan, gawin nyo lang po yan ng mga 20 beses. 20 times lang, sige. Gawin nyo. Okay, gawin nyo muna, gawin nyo. Uy, gawin mo, sabi. Hindi, nakikita kita, nakaupo ka lang dyan eh. Okay, gawin nyo. Ha? Ayaw talaga. Tayo. Yan, ang tatamad kasi. Yan, gawin nyo na po yan. 20 na ba? Gusto ko 20. Hintay ako ng 20 seconds para 20. Gawin mo lang yan. Napakasimple lang naman yan eh. 20 times, ha? Tingkayad, ganyan lang. Baba, akyat, baba, akyat. Okay, step 2. Sige na, tamad ka. Umupo ka na nga. Upo, sit down. Sit down. Now na, sit down. Okay. Okay. So, step 2. Umupo ka na. Sige, mag-D4 ka muna dyan. Gawin nyo yun nandyan sa illustration. Ikot. So, gawin nyo munang clockwise. Tapos, mamaya, gawin nyo counterclockwise. Mamaya, may magtatanong, ano yung counterclockwise? Basta, gumawa ka ng bilog. Tapos, baliktarin mo yung pag-drawing mo ng bilog. Yun. Counter na yun, ha? Ano na? Ginagawa nyo ba? 20 times lang. Gusto ko sana sabihin na magkasakit sana yung magkasakit sana yung hindi susunod eh. Baka mamaya sabihin ng iba, sobra ka naman, masama yan, nagka-curse ka. Hindi, biro lang. Sige, step 2 na yan. Next na. Step 3 na. Nakaupo ka pa rin. Yan, yung mga tamad. Gawin. Idiretso ang legs. Ituro nyo doon. Kunwari may tinuturo kayo gamit ng inyong paa. Ikot-ikot ulit. Ikot-ikot. Okay? Kuha nyo na. Sige. Bilis. Bilis. Okay, next, step 4. Turo sa taas, turo sa baba. Step 4 na yan, ha? Dali-dali lang na to eh. Simple-simpleng exercise, next step na tayo, ha? Mamaya na, para mapabilis tayo. Step 4 yan. Ito step 5. Maghulog ka ng towel. O kaya bimpo. O kaya panyo. Parang kukurutin mo, iaangat mo, ililip mo. Parang yung mga daliri ginagalaw. Ang purpose niyan. Yan. Okay? Nakakuha na ba kayo? Towel? Basta gawin nyo na lang, ha? Sunod. Ito na yung susunod. Step 6. Ito. Kumuha ka dyan ng mga holen. Kung gusto nyo, maski ng mga candy, balatan nyo. Huwag nyo kakainin, ha? Baka naman kainin nyo, ha? Okay. Tapos ipitin nyo lang ng mga daliri nyo sa paa. Actually, itong tinuturo ko, anti-stress din to. Pag kayo na-stress, kinakabahan kayo, ganyan yan, paano ilaro nyo lang, gamitin nyo lang yung towel, o kaya itong mga maliit na bola na to. Pwedeng holen, pwedeng kung gusto mo, candy, laruin mo lang. Yan. Then, step 7. Yan, tumayo ka na ulit. Ang tamad-tamad. Stand up! Okay. Sige, yan. So, tulak nyo yung pader. Sige na, tulak niyo yung pader. Kung walang pader, yung katabi mo, tulak mo. Di ba? Pwede na rin yan. Okay. Yan, tulak nyo. Pero ang purpose niyan, ini-stretch yung calf muscle, yung binti.
So, dapat naramdaman nyo na stretch nyo. Tingnan nyo po, naka niya, na isang paa niya, naka sa harap, yung isa nasa likod. Naka-flat, naka-flat yung dalawang paa, para ka nagtutulak ng pader. Tapos, naramdaman mo dapat yung stretch dyan sa may binti nyo. Yan, parang tinutulungan natin na mag-stretch para mag-relax yung ugat dyan, para dumalo yung dugo. Yan. So, napaka-simple lang naman Ang tanong, meron bang hihingalin dyan sa ginawa nyo? Meron ba? Naku, wala pa naman siguro mamamatay sa ganyan mga... May namatay na ba? Wala naman sa ganyan Simple-simple, di ba? Okay. So, ngayon, pagkatapos yung gawin yan, ano yung mga pwede pang gawin? So, number 1, di ba? Yan yung sinasabing foot exercises, feet exercises. Pwede rin po yan, movement. Pag movement naman, para sa akin, ito, madalas marinig ng mga pasyente ko to. Doon ka lang sa isang kanto sa bahay nyo, mag-marcha ka lang. Marcha! Ano ba yung marcha? Marcha, ganun-ganon. Kung gusto mo nakaupo, masakit ng balakang nyo, masakit tuhod nyo, di nakaupo na lang. Ganyan-ganyan lang yung pa. Kung bata-bata ka pa naman, di ba? Marami naman yata nanonood sa atin na bata pa, may asim pa daw. Daw. So, di marcha kayo na nakatayo. Marcha lang. Hanggang kaya mo itaas yung tuhod nyo. Mas gusto ko yung tuhod nyo, papantay sa balakang nyo pag inangat nyo. Ganyan kataas, di ba? Pantay. Mga 20 times lang. Yan, makakatulong yan. Ngayon, pagkatapos yung gawin yan, ang pwede nyo pa mga gawin sa bahay, ito puro sa bahay lang po ito. Yan, magsuot kayo ng medyas na makapal at gumamit kayo ng slippers. Tsinelas, yung tsinelas na okay naman, huwag kayong gagamit ng may mga pasyente ako yung tsinelas kasi minsan yung pandahilan natatapilok sila. So make sure yung talagang rubber ang ilalim, nakapit para maiwasan po natin yung mga aksidente. Okay? So yung mga ganyan, sample lang yung mga pinapakita ko. Okay? So I'm sure marami sa inyo pag natutulog, naka-medyas, di ba ako? Natutulog ako naka-medyas, di ba? Mas comfortable ako Okay? So minsan maski mainit panahon, parang nasanay ka na naka-medyas, parang komportable ka feeling mo kasi na parang may nakayakap sa'yo. Parang may nakayakap. Ang sarap ng tulog, no? Anyway, alam niyo po ba, madagdag ko lang meron po ngayon ng mga tinatawag na medical devices, no? Na para maganda sa mga pasyente may cold feet. Okay? Kasi tayo, di ba, marami tayong mga gadget, laptop, iPhone, iPad, no? Gadget na tinatawag. Pag bumili ka ng mga sphygmomanometer, yung mga digital, di ba, medical device din ang tawag dyan? Bumili ka ng mga digital thermometer, medical device. Ano pa ba mga medical device? Yung mga nilalagay nyo rito para makuha yung pulse nyo, di ba? Medical device lahat yan. Pero meron din mga medical device na walang baterya. So, halimbawa, meron pong tinatawag na green energy nanotechnology. Yan po ay mula sa Green E Philippines, no? So, i-share ko sa inyo to dahil natutuwa ako dito Ano ba itong Green E Philippines na to, no? Ano muna yung Green Energy Nanotechnology? So, ito po yan. Ito pong Green Energy Nanotechnology ay spesyalista pagdating sa mga medical devices. Medical device. Ito yung mga non-invasive far infrared resonance. So, ini-improve nito ang daloy ng dugo. Ngayon, itong question, ano ibig sabihin yung non-invasive? So, pag sinabing non-invasive, wala yung mga tusok-tusok, walang kadelikado-delikado sa katawan nyo. Far infrared, alam natin yan di ba? Minsan, may mga pasyente ako, bumibili daw sila mga kulay pula daw yun na parang minamasahe nila, mga ganon. Ang purpose nun ay yung init nanggagaling doon sa mismong device na hawak nyo. Pero pag sinabing resonance, parang nagbabounce, parang ganon. Ang pinapainit niya, yung area na kailangan ng init na nagmumula sa katawan natin, sa cells natin. Ibig sabihin, ang ating katawan, kumbaga may kuryente, meron tayong body heat na tinatawag, meron tayong infrared sa ating katawan. Itong infrared natin, parang ini-stimulate para mag-produce ka ng sariling init. So, sa sarili mo nanggagaling. I'll give an example kung ano yung mga yan. Napakarami. May mga mattress, may mga comforter, may pillow padding, merong unan. Ako ang ginagamit ko yung unan. Meron dito mga seat padding, yung lalagay mo sa silya, upuan mo. Meron para sa likod. Meron naman mga tinatawag na scarf, shawl, eye mask, neck holder. Yan, yung mga nakikita nyo. Circulation belt.
Tapos ano ba? May waist belt para sa mga low back pain, meron knee, at meron medyas. So since pinag-uusapan natin paso, pag-usapan lang natin itong medyas, itong medical socks. Itong medical socks, ayan po, yung nakikita nyo ngayon, medical socks. Ako mismo, ginagamit ko yan, no? So, ordinary medyas lang yan, Dok, ah. Oo nga, tingin ko rin, ordinary medyas. Pero meron po yan mga tinatawag na precious metals. Yung mga tinatawag na germanium, titanium, tsaka pi. Ito pong tatlong binanggit ko, mga importanteng mga metals. Parang iron, di ba? Metal din ang tawag dyan, eh, yung mga iniinom yung ferrous sulfate. Pero itong mga precious metal nito, hindi mga pangkaraniwan. Tumutulong siya na ma-stimulate yung body heat nyo. Yung mismong body heat nyo ini-stimulate. Okay. Ayan. Ako po yan. Pa ako yan. Nakikita nyo, pa ako yan. Yan. So, kamakailan, nag-birthday yung mama ko. So, teka muna. Kamakailan lang nag-birthday mama ko Teka muna. Batiin ko muna si mother ko ng happy birthday. Happy birthday. Yan. Happy birthday again. Yan, 84. Happy birthday. Yan. Happy birthday. Happy birthday. So, hello ma, tama na yun ha? Tama na yan. So ito yan, ito yung mother ko. So, yung birthday niya, siguro maganda bigyan ng gift of health. So kayo, pag may mga bata sa inyo, may magulang, pagbibigyan nyo ng regalo mga magulang nyo, yung mga may edad, hindi naman habol niyan ng mga garbo kung ano-ano. Bigyan nyo ng gift of health. Bahala kayo kung ano gusto nyo ibigay, vitamins, whatever. So ito, so binigyan ko siya ng green E. So yan po yan, yung hawak niya. At natuwa naman ako pagkabigay ko. Sinuot niya agad. Tapos pagsuot niya, yan, tuwan-tuwa siya. Nakakatuwa. Dahil pagkasuot niya, after mga 30 minutes, tinanong ko, Oma, kumusta yung medyas? Oh, mainit yung pako ha. Sabi ko, syempre, pampainit talaga yan. So ginamit niya. So, yan po yun, yung tinatawag na medical socks. Green E ang tawag dyan, no? Green E from the word green energy, no? Anyway, lalagay ko na lang dyan sa link, baka interesado kayo, no? Lalagay ko na lang dyan sa baba, sa video description, yung link para tungkol dito sa Green E na to. Ang nagdala niyan dito, ang company ay ang pangalan Enriching Lives Incorporated. So anyway, tingnan nyo, baka interesado kayo. Hindi lang sa paa, yung mga back pain, di makatulog, yung mga pangit ng blood circulation sa brain, neck pain, kaya nga may shoal, may mga kumot, kung ano-ano pa. You can try it, baka makatulong sa inyo. Okay, then other than that, yung binanggit nating medyas, binanggit natin sleepers, isa pang pwede ay ibabad niyo yung paa nyo. Yan. Ina-advise ko nito sa mga pasyente before going to bed, babad niyo yung paa nyo sa tubig na mainit-init. Warm water, pero ingat lang po yung mga diabetic ha. Kasi may mga diabetic na wala nang pakiramdam. Yung kumukulo na yung tubig, hindi pa nila nararamdaman. Sa ganun, baka naman magkaroon kayo ng mapaso pa kayo, no? So, make sure na lang na magpa-guide po kayo, ha? So, ang foot bath, may magtatanong, Dok, lalagyan ko ba ng asin? Wala naman masama. Kung gusto mo lagyan ng asin, magnesium na salt, pwede rin, no? Ang isang pwede, yung Epsom salt, pwede rin mga activated charcoal. Kung talagang yayamanin naman, pwede kayo maglagay yung mga luya, sili, kangkong, at konting... biro lang ha, baka naman lagay nyo nga, nagbibiro lang ako ha. Kasi marami nagtatanong ng gano'n. So, kano katagal ibababad? Well, usually 10 to 15 minutes, no? At pag hindi na mainit yung tubig, pwede nyo nang iahon. Kung marami ka namang time, babad mo ng buong buong araw kung gusto nyo. Biro lang. Baka mamaya iba sa inyo Ay, sabi ni Doc, babad ko yung pako buong araw. Aba, Nay, anong ginagawa mo dyan? Ha? 6 na oras ka na nakababad, ha? Sabi ni Doc, babad ko raw. Naku naman talaga. So, okay ha, makinig kayo ha. Then next is using of heating pads. O kaya yung mga hot water bottles, no? So, heating pads, ito, yung halimbawa, no? Yan, nabibili yan. Di ba yun yung para may roscas? Makapal na goma yan ginagamit yan minsan pag masakit ang tiyan, masakit ang puson, pag may dysmenorrhea. Sa labatiba, yan din ang ginagamit, no? Then, yung iba naman, pag social, pwede naman electric heating pads. Kaso pag electric heating pads, gumagamit ka ng kuryente. Oo, yan. Hindi rin pwede mabasa, baka mamaya mag-ground ka pa dyan, okay? Then, next is yung hot water bottle. No? Kung talagang walang-wala,
yung bote ng mayonnaise, no? Yung medyo pabilog na ganon, lagyan nyo ng tubig na mainit, sarado nyo maigi. Then, balutan nyo lang po na medyo bimpo na binasa at pinigaan ng maigi para maging moist hit at ganyan-ganyan sa paa nyo, roll nyo. Makakatulong din po yan. So, ito yung mga tulong pang sarili. Ngayon, ang tanong, Dok, kailan ako pupunta sa doktor? Baka naman grabe na itong nararamdaman ko. Kasi kung minsan nangyayari, minsan hindi, baka panandalian lang pumangit ang blood flow. So, wala naman tayong matukoy na serious medical problem. So, itong mga tinuro ko sa inyo, mga home remedies, maaaring makatulong na sa inyo without seeing a doctor. Pero ang tanong, kailan yung talagang kailangan ko na pumunta at magpatingin sa doktor dahil malamig yung aking talampakan? Ito po. So, when to see a doctor? Number 1, kung meron kang fatigue, kung bukod sa malamig ang iyong talampakan, palagi kang nangihina, palagi kang nalalambot, paggising mo pa lang sa umaga, pakiramdam mo pagod na pagod ka at walang kalakas-lakas. Number 2, kung napansin mo ang bilis ng pagbaba ng timbang nyo, o posible naman ang bilis ng pag-gain o pagtaas ng timbang nyo. Number 3, kung ikaw ay may kasamang lagnat, nanlalamig nga yung paa mo pero nilalagnat ka, mataas yung temperatura mo, lampas sa 37.5, pataas pa. Number 4, kung may mga joint pain po kayo, masakit ang mga kasukasuan. Usually, pag may joint pain, tapos malamig talampakan, pwedeng ordinaryong arthritis, pero pwedeng rheumatoid arthritis o kaya lupus erythematosus. Number 5, kung napansin nyo masasakit ang iyong mga daliri, bukod sa nanlalamig, may soreness pa, masakit, lalo na pag iaapak nyo o igagalaw nyo. Number 6, may skin discoloration. Iba na yung kulay ng balat nyo, nangingitim na. Okay lang malamig pero ang kulay niya, pare-pareho lang ang kulay ng talampakan nyo. Pero kung napansin nyo, yung daliri nyo ng paa, iba na ang kulay, nangingitim. Aba, ibig sabihin niya masyado na mababa yung oxygen. Huwag natin pabayaan dahil karamihan ng mga diabetic na naputulan ng daliri sa paa o mismong naputol ang paa. Nag-umpisa mo na yan sa namamanhid, nawala ng pakiramdam, nanlalamig, hanggang sa nagkasugat, nangitim, nabulok, kailangan putulin or amputate. And number 7, pagpakiramdam mo, hindi lang paa mo malamig, kundi buong katawan mo nanlalamig, maski na hindi malamig ang panahon at hindi malamig ang kwarto. So, yan yung tinatawag na feel cold internally, sa loob, nag-chills. So, kung kayo po'y nakaramdam lahat niyan at may kasamang panlalamig ng paa, please see your doctor. That is very important para makontrol kagad natin yung problema. Okay? So, in summary, importante po na malaman nyo bakit lumalamig ang paa nyo. That's number 1. So, nanlalamig talampakan, malamig ang panahon, malamig yung, sahig. Hindi ka nagsuot ng medyas, naglakad ka sa malamig na sahig, o hindi lalamig talaga yan. Kung stress, anxiety, walang gamot, siguro kalmahin lang yung pasyente. Mag-relax, matutong yung mga deep breathing exercise, i-focus yung mind nyo sa isang bagay na masaya kayo. Hindi yung, palagi na lang problema, takot dito, takot doon. Wala namang mangyayari. So, dapat maglaan kayo ng oras sa isang bagay na nagbibigay ng saya sa inyo. So, palagi ko sinasabi sa pasyente, ikaw maghahanap nun. Gardening, makinig sa music, manood ng mga video ni Doc Gary na gabay sa kalusugan. Abay, nasingit pa yan, no? So, lahat yan ay makakatulong sa inyo kung tutulungan nyo yung sarili nyo. At kung meron kayong mga naramdaman, mga sinasabi ko, o anumang naramdaman, maski na hindi lang cold feet, huwag naman yung dinidelay. Kasi karamihan, dinidelay nyo yung pagpunta sa doktor. By the time na makita kayo ng doktor, medyo malala na. Huwag nating intayin yung ganon. So, kung may mga gamot kayong iniinom, napansin nyo, biglang may nanlamig sa inyong paa, ay di, patingin ka agad. Pacheck ka agad. Kagaya na sinabi ko, mga gamot sa sipon, gamot sa allergy, pwedeng panandalian, magdulot ng ganyan. Okay? So, sana sundin nyo lahat ng mga pinayo ko at i-share nyo. At syempre, kung okay yung lecture, ang sunod, syempre, mag-subscribe. Tapos, i-click nyo po yung notification bell. Invite po kayo ng mga friends na mag-join dito sa ating Gabay sa Kalusugan Academy. Naging academy na po, no? Okay? At sana umabot tayo ng 1 million subscribers, no? Maganda siguro yan ang birthday wish ko. Ano sa tingin nyo? Okay? Sana ha, malapit na.
Sa September pa naman ang birthday ko. Okay? So maraming salamat. Sana nag-enjoy po kayo. Marami kayo natutunan sana at i-share nyo po lahat ng inyong nalaman dito sa Gabay sa Kalusugan. Ako po si Dr. Gary C. Ang inyong, ano pa? Siyempre, Gabay sa Kalusugan. Bye-bye!